Siyempre, malapit ng weekend. Yes. Kaya mag-ingat tayo na walang mga ganitong incident pag namasyal. Marami magpupunta ng mall. That's right. Pero kasi attorney, ito, usually nakikita naman natin sa balita pero usually, di ba, sa ibang bansa, doon natin napapanood. Pero dito, yung nangyari doon sa escalator, may pananagutan ba ang mga mall? Kasi sa ibang bansa, talagang madali lang yung proseso, di ba? Parang you sue the establishment and then you get damages in return. Pero ganun din ba dito sa Pilipinas? Well, depende sa sitwasyon. Hindi naman lahat ng insidente. And even in the States, although mas litigation happy sila doon, hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon nagkakaroon ng liabilidad yung may-ari ng mall o ng establishment. So, I would safely say na depende sa sitwasyon. Although I would say there are generally may dalawang sitwasyon kung saan malinaw na magkakaroon ng liability yung mall. Okay? Ano yung isa? Yung isa, siguro kung may mapapakitang pagpapabaya. Siguro at the outset, pwede natin sabihin, ito po ay isang opinion at hindi natin sinasabi na ganito na yung kaso dito sa nangyari sa mall na to. So, yung unang-una, kung merong pagpapabaya or negligence, at sa pangalawa, kung defective ang makina ng escalator, as in, walang papabaya ang mall, pero yung gumawa ng escalator ang may kasalanan kasi may inherent defect yung makina. So, halimbawa, kaya umabot sa gano'n ng insidente ay dahil, for example, maluluwag na pala yung ngipin ng hagdan o yung step ng escalator at alam ng mga may-ari ng mall. Okay. Pero dahil walang maintenance at repair, ay talagang kinain yung kamay ng bata. Or yung bigla na lamang hihinto yung escalator, kaya na-off-balance yung bata at nahulog at naipit. Or for example, yung emergency stop button, nasira na pala pero hindi naman nila pinaayos. Or yung merong tubig o merong oil na nakakalat at hindi nila lininis kaya nadulas ang bata at nahulog. Ito yung mga ganitong klaseng sitwasyon na siya magdadala ng posibleng liabilidad on the part of the mall. Kasi meron silang obligasyon sa ilalim na batas to ensure yung safety ng mga customers nila. Yung pangalawang sitwasyon naman na maaaring magkaroon ng liabilidad, kung defective yung makina dahil paglabas pa lamang sa factory, may diferensya na at hindi alam ng mall owner. So, parang sa kotse sa Amerika na rin na-recall, di ba? Halimbawa, na meron tayong nababalitaan na pinapatawag kasi yung preno, meron talagang inherent factory defect talaga. So, ito yung maaaring isang liabilidad, maaaring ding makasuhan. At itong yung mall or yung manufacturer ang maaaring managot for damages. Pero kasi yung kaso dito sa Caloocan, yung bata, apparently naglalaro siya doon sa area. At habang nasa CR yung kanyang tiyahin, no? yung guardian niya in that situation. Tapos parang walang nakabantay doon sa may escalator. So kayo na kasalanan yun. Dapat ba may nakabantay na security guard para suwayin yung bata? Or responsibilidad nung tiyahin na dapat hindi niya hinayaan yung kanyang mga pamangkin na maglaro doon sa may escalator? Well, parang sinagot mo na rin ang sarili mong tanong, di ba? Kasi masasabi lang natin, hindi naman lahat ng pangyayari na may nasaktan nagkakaroon kaagad ng liabilidad. At hindi naman lahat ng sitwasyon maaari nating ma-prevent, di ba? Kung minsan nga marami nang nakabantay, may aksidente pa rin nangyayari, kahit na anong ingat, may kamalasan pa din. So kung ang incident is totally an accident, as in walang diferensya ang makina o parts ng escalator, walang pagpapabaya, as in kahit pa anong gawin nila ng pag-iingat, ay na off-balance ang bata at sumabit nga, walang mananagot siguro dapat dito at ito ay tawag na force majeure or fortuitous event. Ngayon, tulad nga ng sinabi natin, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, maaaring ma-prevent, di ba? Yung escalator naman, seemingly, hindi naman siya isang area na dapat palaging binabantayan, di ba? So siguro, tulad nga ng sinabi mo, kung menor de edad, siguro hindi mo rin naman dapat iwan. Okay. Kasi, di ba yung iba naglalagay na, may mga nakapaskil na wag hahayaan ng mga bata na walang kasama. That's right. And in fact, usually pag sa escalator, nakita na unang-una, dapat may kasama at pag may bata, dapat hawak ng adult. Pero so, kung yung talagang malikot yung bata na hindi binabantayan ng mga magulang, in those cases, walang liabilidad na yung establishment. Not automatically. Hindi naman porque malikot yung bata, wala nang liabilidad naman yung ibang mga partido. Pero posibleng mabawasan ang liability, di ba? Ito yung konsepto na tinatawag natin contributory negligence kasi yung nasaktan, meron din siyang
hating kasalanan, kumbaga. So, hindi naman makakaiwas ng liabilidad ng mall kung meron din siyang pagpapabaya. Sabihin natin, hindi niya rin-repair yung escalator niya, tapos malikot din yung bata. Hindi siya mawawala ng liabilidad kasi may pagpapabaya siya, pero mababawasan ang amount of damages due because of the fact that there was contributory negligence. Attorney, yung isa pang istorya, yung naipit naman yung daliri niya doon sa truck or gulong ng crane. Paano yun? Talagang wala namang magbabatay doon. Nandun ka sa mahirap maghusga kasi hindi natin alam ang lahat ng circumstances of the case. But, parang meron nakaparadang kotse, hindi naman siguro kailangan pa na bantayan at i-enclose yung space dahil nakaparada lang eh. Pero sa isang banda, pwede naman natin i-argue, yung crane kasi, unusual siya eh. Lapitin sa mga bata siguro out of curiosity. So in a certain sense, yun yung tinatawag sa batas, baka mag-qualify siya as an attractive nuisance. So kung minsan, pag yung isang bagay, it's like leaving a gun, di ba? By itself, pag nag-iwan to children na kahit na dapat ay binabantayan sila ng anak nila, you have to prepare for the possibility na may lalapit. And if it's a public works, siguro dapat i-secure nila yung lugar. area. Pero ang sinasabi nga natin, depende sa sitwasyon kung may liabilidad o hindi. Diba? Ang sinasabi lang natin, well, siguro ang punot dulo nito sa mga magulang. Actually, yun na lang yung mga anak ninyo, di ba? Yun naman talaga mahalaga. Huwag niyo hahayaan na paghalagala ang inyong mga anak. Of course, but if you're an owner of an establishment or an unusual machine, dapat din mag-ingat kayo kasi meron din kayong maaaring liabilidad. Kung hindi kayo nag-iingat. So, dapat pag-iingat sa pareho, magkabilang partido. Yes, that's correct. Well, as usual, attorney, ang dami naman naming napulot na impormasyon. Lagi na lang. Maraming salamat. Kayo po sana yung impormasyong liga sa ating diskusyon ay talagang makakatulong po sa inyo. Samantala, oras na po para sa unang balita.